So what's up mga kumag, I'm back ang inyong online judge. Walang iba kundi Judge Jinan. Okay guys, Zoning 17 reviews muna tayo. So sa mga nag-aabang na mga review ko dun sa natitirang battle sa Guba 13, pause muna kasi mas gusto kong panoorin yung mga event yung mga battle sa event ng Zoning 17. So don't get me wrong, yes, andito ako sa event na to. Ilang beses ko na to sinabi sa inyo na Zoning 17 andyan kami. Pero itong battle kasi na to na Katana vs Mirage is hindi ko na umpisahan kasi that time kumain kami. So pagbalik namin ng venue is start na, tapos na yung round 1 ni Mirage, tapos nasa kalagitnaan na ata yung round 1 ni Katana. Kaya hindi ko masyadong na-appreciate yung battle. So nung nakita kong in-upload na ng flip top yung battle na Katana Mirage, so habang may mga naka-schedule sa utak ko na mga battles na re-reviewin na tulad ng 1 Minutes Visayas, yung ibang battle sa Guba 13. Actually may dalawa tayong na-review na Guba 13 battles, diba? So sabi ko after na itong dalawang battle sa Guba 13, Katana vs Mirage muna. Then na yun, nagtuloy-tuloy yung upload ng flip top, Zoning 17 battles, Nego G Antonym, Unico Saint Eyes. So yun muna unahin ko, 'di ba? So after ng mga battles sa Zoning 17, balik tayo sa Guba 13. Okay? So malinaw ba 'yun? So yun, wag natin patagalin to. Katana vs Mirage. Let's go. Mirage. Batibag na kagad! Kaso wag na! Si Katana ka pala. Ang ina, nananaba ka na. Binatibag to ni Casper, oh, kawawa talaga. Yung pisngi niya magapadalawa, kala namin si tulala ka dun. Kasi wala kang nagawa! Okay. Kaya mukha lang yan astig. Pero okay, so ginawang angulo agad ni Mirage yung pagkatalo ni Katana kay Casper. So, yun. Tangin na. Ang lakas ni Casper nung gabi na yon. Sa kanya talaga yon, malinaw, klaro. Kay Casper yung gabi na yon laban kay Katana. Tangina, ang lupit ni Casper sa sa battle na yon. Sobrang effective ng mga angulo, mga references na ginamit niya against Katana, especially round 3. Panoorin niyo yung round 3. Ina. Lakas nun. So yan, wala na masyadong panoorin nyo lang kung hindi nyo pa napanood, pero ako na-review ko na yung battle na yan, so you can watch it. Wala kang nagawa! Kaya mukha lang yan astig, pero malungkot yan. Sa motos, Katana all in! Tapos nabugbog lang, parang inakyat ka sa tuktok para ihulog sa bulkan. Dating gutom sa battle, mukhang busog na sa congrats. Ano Katana, di ka na Tom Goods? Nakapasok lang ng flip top, nagpabaya na sa motos. Obvious. Siyempre dito, more views. Kaso kung sa motos, ikaw si Tom Cruise, dito ekstrang bida ka lang, parang si Morpheus. Pero bahala na daw, kahit anong mangyari, all goods. Kaya nung battle niya kay Casper, wasak-wasak to, Diyos ko. Yung senaryo, haunted house. Kalat-kalat ka sa multo. Okay. Pwestong mga nagtatalo makatawid, sa akin magkakasundo, para lang kayong magkapatid na nag-aagawan sa tuktok. Gusto mo tuktok? Alam nyo ba kung bakit sa flip top si Katana nakalusot? Angas kasi, long hair, tapos mataba na kulot. Di pa nga yan subok, prinsipe ni Rapunzel, dinaan lang sa buhok. Pakalbo ka kaya, try lang. Malay mo, magmukha kang F4 sa Taiwan. Ulul, mukha kang sasalero na yung cellphone panayhang. Buti pa escalator pag nagka-problema nagiging hagdan. Si Katana pag may problema daw, tahimik lang yan. Malimit na sa gilid ang iniisip mang scam! Abangan nyo si Katana, walang katulad. Kumusta pa lang, halata ng mangungutang. Dapat sa'yo, wag na lang patulan. Kung ganito itsura, talagang mangungupal. Paborito mong estilong manakit ng damdamin. Kala mo talaga yung mind games talent.
Magaling ka lang sa palagay ng marami sa atin, pero sa akin magaling ka lang sa palagay ng maraming kanin. Sabi nila mahirap daw to paslangin kasi marunong sa bara. Kaso mas mahirap patayin yung buhok mo pag nasunog ang haba. Ikaw ata yung kulot na tumutulong kay Moana pag natutulog to kawawa. Sumasabit kasi lagi yung buhok sa sulok ng kama. Tayo mo na, Banat! Okay, so yung mga medyo humaba, no? Medyo na-stretch, na-overstretch ni Mirage yung paggamit niya dun sa angulo na yung laban ni Katana kay Casper, no? Parang umabot yun hanggang kalate ata ng round niya. So, ayun. Regardless, ineffective pa rin, hindi naman sa naging ineffective, or siguro ano lang, mas paano ba to explain? Siguro kulang lang sa DN yung delivery ni Mirage dito. Kung papakinggan nyo rin yung mga verses ni Mirage, may halong mga patawa dun eh. So hindi ko masasabing totally ineffective yon kasi kahit papaano may mga okay na verses naman. Pero siguro ang pinaka nakulangan lang ako is stage presence. Medyo hindi natin naramdam si Mirage dito. Kasi ilang beses ko na napanood si Mirage, no? Napanood ko na rin to ng live sa 1 minutes, yung batch 1 Luzon. Part ko na against Lord Manuel. So napanood ko na si Mirage ng live. Okay to. Maganda yung stage presence niya. Ramdam mo siya kung paano siya mag-deliver. Sa Motus, ilang beses ko na rin siya napanood. Okay din yung stage presence niya, yung energy niya. Pero dito medyo nakulangan ako. Siguro dahil malaki yung venue. I don't know. Pero siguro naka-apekto rin yung maraming crowd, big stage in short. So medyo hindi ko ramdam si Mirage sa sa round na to. Tapos yung medyo nakulangan din ako sa punches. Yes, yung mga napili niyang angulo direkta yun kay Katana, pero hindi ganun ka bigat yung impact. So yun, Katana tayo. Badibag na agad! Kaso wag na! Badibag agad, pasalamat muna tayo at muling nakasampa. Ngayon sa big stage, nakatikim na ang mga bagong salta. At ang pinakamahalaga sa lahat, si Plaridel, naka-barber's cut na. Ang game! Alam mo ba't master tawag namin sa'yo? Bukod sa matanda ka, pag may bagong skandal, hayop ka, ikaw yung unang nagpapasa. Matandang malibog. Tinatawag na din akong matanda sa Motus kasi laging ikaw kasama ko. Sobrang tanda mo, patay na mama at papa mo. Hindi, joke lang. Gago. Joke lang. Ganyan lang kami magberoan. Best friends kami yan eh. Minsan nga natambay ako sa tindahan niya ng bigas. Habang nagbabantay, panay kalokohan niyang kataantaduhan mo, likas. Pati inosenteng customer, di pinapaligtas. Puta, para kang gago. Pinipilit alukin yung nabili Pinipilit alukin ng dog food yung nabili lang ng bigas. Sinabing wala nga silang aso. Maduga pa yan magtimbang. Kahit kitang kulang, tama naman daw. Dinadaya yung timbangan, parang unang laban ni Pacquiao. Nung nagreklamo yung lolo, sinapak mo? Ano, hindi yan true? Tatanggi mo sa TIU, binanatan bago ibigay yung bigas, kala mo, Ipman 2. Pinanood ko lahat ng battle mo. Feeling mo magaling ka? Well, oo. Pero konti lang gago. Mga corning jokes, mas nakakatawa kapag kinornihan niya lalo. Pero usapang suntok, di madiin. Walang solid na dumapo. Speaking, 'di ba? So kasasabi ko lang kanina na ayun, 'di ba? Kasasabi ko lang kanina, punches, yes, meron naman, pero ano sabi ni Katana dito? Kulang sa DN. So, ayun, nasabi rin ni Katana dito 'yon.
Pero konti lang gago. Mga corning jokes, mas nakakatawa kapag kinornihan niya lalo. Pero usapang suntok, di madiin. Walang solid na dumapo. Nakakatawa ka lang panoodin, parang boxing ng unano. Tinutugmaan mo kasi yung mga tito jokes. Wala ka na bang ibang alam na tema? Mukhang kailangan papasabugin ng Mirage para lang makitaan ng mga nag-aapoy na pyesa. Unggoy na may tali Ayos sa yun. leeg, kapalit lang saging, handa na agad magpakwela. Habang ako tinatalian dahil mapanganib, magkaiba tayo ng kadena. Ala Jenga, di tayo titigil hanggat di ka nataob sa kinatatayuan mo. Kung animalan, malatasan at itong kagupatan ko. Ako nagpapainit ng tubig sa dagat Pasipiko bago bumagyo. Ako nagturo sa mga gorilla kung paano gumanto. Saan ko magbabaunan mo? Paumanhin akong gutom at pinasok ko na yung hawla kung saan mo napili magkulong. Advance daw siya? Pues tama lang, pagtas ka malapat molulon na kahit June 1 pa lang, katapusan mo na agad, di na kailangan ng hukom. Ay. Ano ba na? Pagka natin! Okay. So, round 1, bigay natin kay Katana. Malinaw yun kay Katana para sa akin. So, isa-isay natin. Stage presence, yun yung sinasabi ko sa inyo na kulang ni Mirage sa round 1 based sa napanood ko sa previous up to now. So, medyo nakulangan ako sa stage presence or energy ni Mirage sa round 1, pinakita niya. In terms of punchline, haymakers, medyo hindi rin ganun kalakas. Sabi ko nga kanina na nasabi rin ni Katana sa round 1 niya na mayroong mga punches, andun yung sulat, pero yung bigat, yung DN is hindi ganun ka impactful. So, okay, so nagets niyo na yun. Nagulat nga ako na nabanggit pala ni Katana sa ginamit niyang angulo yun. Nagulat ako doon. So, okay. Bigyan natin ng 7 points si Mirage sa part na yun. 7 lang kasi sabi ko nga na overstretch niya yung angulo about dun kay Casper na yung pagkatalo ni Katana kay Casper. So, hindi niya napaikli, instead napahaba niya yun, which is malaking factor din na kapag nag-i-stay ka sa isang angulo na instead of maraming angulo na yon, pagiging creative is showcase mo yung pagiging creative, humaba pa yan. So isa rin yun sa mga factor kung bakit binigyan ko ng 7 points si Mirage sa round 1. Then Katana, round 1, syempre may mga jokes, hinalo na ni Katana yung mga bara, mga jokes, and para sa akin, effective yon, yes, pero hindi siya kasing effective ng katulad ng ibang battles niya. 1 minutes, Motus, napanood ko si Katana bumattle doon, pero masasabi ko na yung round 1 ni Katana dito sa bigger stage, no? Unang battle ni Katana rin sa big stage sa flip top So I don't know if galing si Katana sa ibang liga, pero sinasabi ko dito ang tinutukoy ko is flip top. So medyo siguro nangangapa rin si Katana dito, is hindi rin siya ganun ka impactful din sa maraming crowd. Pero sabi ko kasi hindi naman tayo masyadong nag-base sa crowd, no, sa reaction ng crowd. Para sa akin ganun din naman na may mga effective, may mga hindi. Pero ang isa lang yung makakasigurado ko. Isa lang yung masisigurado ko sa inyo, rather. Kay Katana ko ibibigay yung round 1 sa score na mahirap iskoran to, pero naging plus factor sa akin yung napansin ko sa round 1 ni Mirage dun sa ginawang angulo ni Katana. So yung sinasabi niya na walang DN, kulang sa DN, something ganyan. So para sa akin naging plus factor yun, kasi para sa akin lang naman, sa judging ko lang naman, kasi nasabi ko nga yun, isa yun sa mga judgment ko, tas naggawa niyang angulo. So plus factor yun sa So ayun, 9-7 in favor of Katana. So kung meron kayong ibang judgment sa round 1, feel free
to comment lang, walang problema. Pag-usapan natin yan sa comment section. Pero para sa akin, kuwang-kuha ni Katana yon in terms of delivery, overall performance, ano pa, punches, punchline sa makers, kanya rin yun. So sa mga different angles din sa pagpili, diba? Yun, Katana yun. So yun, 9-7 Katana. Round 2. Sa paggawa ng kwento, diyan ka mahusay. Mukha kang preso na umasenso sa pagnenegosyo ng gulay. Kala mo talaga kung mag-sermon, eksperto sa buhay. Nagpapasweldo daw siya ng pulis gamit buwis. Sweldo mo lang 2.5. Paano ka naging tunay para sumulat ng ganun? Tinalo mo, OG ng Tondo? Gago, mabait yun, mukha kang takot. Okay, si Diyos. Sasabihin mo pa na mamaril, ang sama mo naman, boss. Lumalaban nga yun sa ngalan ng Diyos. Okay. Ayos din to, 2024 na, nananakit pa ng damdamin. Brutal sa kabatel, pero malambing pag kay Arik. Sa lugar nila pag di ka cool. Sa lugar nila di ka cool pag di ka gangster o adik. Sa hamon ng buhay, para may laban-laban, dala niya lagi Skyflex. Mala pistol at Harlem, mga angle niya sa laban. Malakas daw yung dating, baka regla na nga yan. Magaling daw to pag rekta sa kalaban, kaso yung meta walang kwenta pag ang piyesa kababawan. MRT sa EDSA, para malabas yung linya, kailangan pababaan. Madalas may foreign pang extra, parang negra sa Palawan. Kung mahusay ka talaga, sige nga, benta ka kalakal. Ang yabang, nung 1 minute, sino ba tinalo mo? Yung ninja ni Naruto? Tinalo ko na din yun, freestyle pa, ginago ko, pero di na parang ianggulo. Mas bagay sa'yo apply, Jesus sa sinakulo. Kasi nga mga tao, pinapalo to. Ikaw lagi pinapag-cheer, hinahanap ka madalas, parang flip-top beer. Nabibitin sa'yo lahat, ano ka ba, Christmas tree? Yung skill kasi, yung laro kasi nito, Super Mario, tipid sa skill. Marami pang kulang sa'yo, di lang pinapansin. Yung kakulangan, tinaan na lang sa masakit daw na angle. Minamanipulate yung crowd para magalit sa kabatil. Pwes matatalo mo lang yung mga tarantado na rapper. Manalo ka sa akin, malabo pa sa nakatago na cancer. Gago. Guard, may baliw dito! Yun ang usong trip niyan. Ginawan pa ng reels yung clip para paulit-ulit tingnan. Cool na cool lang siya doon kahit nakaw sa memes. Pero sige, pagbigyan. Kaso ngayon tag-init, mas uso pa rin clip. Yung clip na Ifan. Time. Okay, so ganun pa rin yung presence ni Mirage, hindi nagbago. Nagantay tayo ng tumaas yung kahit konti yung level ng performance ni Mirage, pero still yung 1 and 2 ni Mirage is para sa akin magkaparehas, no. Kung ano man yung naging comment ko sa round 1 ni Mirage, ayun at ayun din yung mako-comment ko sa round 2. May mga witty jokes talaga siya, no. Pero ano talaga kulang talaga no. Nakukulangan ako sa presensya, nakukulangan ako sa puwersa, sa DN, kukulangan ako doon. So yun lang, 1 and 2 para sa akin sobrang identical talaga. Ikaw, alam nyo ba taong simbahan to? Nasa music team, born again Christian kung di nyo kilala. Kaya hindi siya nagsusulat ng may putang ina mo at putang ina ka. Bawal bad words, tol. Nasa likod niya yung simbahan Baka mag-reflect sa kanila. Kaya ang pwede lang kay Mirage, kantot, tsupa, puday, pek-pek at iba pa. Putang ina ka, ang bastos mo. Lahat ng laban niyan sa Motus, natsupa daw alaban niya. Si Jem, pag tsumupa, lampas lalamunan. Si Espero, pagtapos tsumupa, natakbo. Panay kwentong tsupa, nakakadie. Ang pangit mo kalaban, nag-iisip ka ng lalaking sumusubo ng tite. Kung di tsupa, pek-pek ng syota ng kalaban. Yung Pepe, maangas parang bulldog. Walang ginagawa. Gago no? Gago. Walang pinag-aralan pero yung Pepe nagbabasa.
Tangina ka, mukha ka pa namang desente. Pag pinapanood ko yung mga video mo sa simbahan, iniisip ko kabataan, pwede pa sa'yo idepende. Tapos pagdating dito, wina-wordplay mo yung puke. Tanginan to, napaka-peke. Daig pa gynecologist, dami mong comment sa Pepe. Nung 1 minutes, nagpakapastor. Ginagago daw ni Lord Manuel si Lord kasi ginawang MC name. Masama ba yun, idol? Si Lebron nga, King James pangalan sa Instagram, la naman siyang kinalaman sa Bible. Ginagago agad si Lord. Nag-decide ka na? Yo. Nag-decide ka na? Shit, ang galing din. Kumusta naman yung 4 bars na ender mo sa kanya? Niray mo yung amen sa pempem. Gago. Gago, dulo ng dasal, tinugma sa Pepe. Nagago mo ba si Lord? Alam mo ba, madalas sinisilip ka ni Jesus mula sa langit para sa buhay mo kumuha ng update. Yo! Alam mo ba, madalas sinisilip ka ni Jesus mula sa langit para sa buhay mo kumuha ng update. Kada kabastusang lumalabas sa bibig mo, yung puso niya nadadagdagan lang ng band-aid. Alam mo sabi niya kay Mama Mary, nung di niya na kaya yung heartache, Ma, si Mirage, pek-pek na naman, kakasimba lang niya nung Sunday. Ano naman kung Lord pangalan ng yung unang nakadwelo, malas mo lang, mas violente ang Diyos na galing lumang testamento, papagawin kita ng bangka, parang si Noah. At pagtapos mo nang gawin tol, pag nag-aantay ka na ng baha, ang ibibigay ko lindol. Lahat kayang gawin ng Diyos, tama? Galing. Mas tumakbo ko na pare koy. Gagawin kitang dinosaur, tas maglalaro akong asteroid. Lahat kayang gawin ng Diyos, di ba? Pues magdasal ka ng maigi. Uulitin ko yung paggawa ng Earth, tas di ko lalagyan ng Cavite. Yo, di ba mahilig ka man damay ng mga pangalan ng mga inosente? Shout out kay Pastor Richard Rosal ng Divine Will Church. Yo. Yeah, durog. Shout out kay Pastor Richard Rosal ng Divine Will Church. Eto po si Jerome, yung dating kasama nyo palagi. Gusto ko lang pong sabihin nasa amin na siya at di nyo na siya pwedeng mabawi. Hindi nyo na siya makakasama sa pagkanta ng mga papuri sa langit. Masaya na siya sa piling naming mga gumagawa ng mga kantang pang-adik. Mahilig pa yan mag-bars ng yung madre sa simbahan, kabit ng pare. Yung pare sa simbahan ang momolestya. Kailangan katoliko, ba't di pastor? Masasagasaan yung kinabibilangan mong sekta. Di ba ang sabi, yung walang kasalanan, maunang bumato? Eksaktong sabi ng propeta, hindi naintindihan yung mechanics, ready agad yung mga bato niyang kinolekta. Ang ibig sabihin, walang mamamato. Ang tanga mo, punyeta. Sino ba yung nangangaral? Sila pa mismo problema. Sige, papaliwanag ka. Sarilihin mo na lang iyong depensa. Tsaka na ulit tayo mag-usap pag yung amen, di mo na sa pempem kinokonekta. Ayun, sobrang layo ng agwat ng round 2 nilang dalawa. Kung yung round 1 is masasabi kong ilang punches, ilang punchlines, ilang haymakers lang yung agwat nun. Pero dito sa round 2 is sobrang layo, no? Sobrang dami, sobrang effective, sobrang classic na katana yon. Witty jokes. Sobrang effective ng jokes niya. The transitions from jokes to bars to jokes, pulido, no? Ayun, narinig nyo naman siguro kung gaano ka-epektibo si Katana. So, yung round 1 ni Katana, siguro masasabi nating buwelo niya yon para makuha niya or makita niya, ma-feel niya yung pinaka-crowd sa big stage. Pero pagdating sa round 2, nawala na yung nawala yung kabay, nawala yung di ba nga sabi ko sa inyo, medyo nafe-feel ko na medyo iba pa yung presence ni Katana dito sa round 1. Pero pagdating sa round 2,
kung paano ko napapanood si Katana sa Motus, ganun na yung pinakita niya dito. Kaya in terms of performance, lamang na lamang si Katana doon. Punches or haymakers, punchlines, lamang na sobrang layo ng agwat, no? Tangin na sobrang epektibo. Bars, jokes, doon din pinakita rin ni Katana na lamang siya doon. So ayun, kung pwede lang lumagpas ng 10 points para kay Katana doon para maintindihan nyo kung gaano kalayo yung score ng round 2 nila. 'Di ba yung round 1 is 9-7 in favor of Katana, 'di ba? 9-7 'yon. Sa round 2, bibigyan ko lang kayo ng glimpse kung ano yung tinutukoy ko na malayo talaga. So sa round 2, masasabi ko na na naging 15 to 7 yon. So 'di ba? Titignan nyo kung gaano kalayo yun. So 15 to 7 yun para sa akin. Ganun niya. Hindi to punchline counts overall. So may puntos yung ganito sa akin, may puntos yung ganito sa akin. Syempre may puntos din yung mga punchlines, may puntos din yung ganito. Kaya naging ganun kalayo yun para sa akin. So para sa akin, iwan si Mirage dun sa round 2. 'Di ba? Pero let's see. Sa round 3, medyo nakalimutan ko na kasi talaga tong battle na to, kaya gusto ko siya mapanood ulit. Pero since tayo up to 10 points lang, is a 10-7 in favor of Katana. So 19 to 14, up by 5 points lang naman si Katana dito, kaya pa to. So let's go. Let's go. Grabe sa linyahan, trending sa kulit. Kaso wala pang wrestling yung gupit. Kala ko pag Katana, pinapatalas para yung ending punet. Yung pala para hardcore, tinetesting ka sa puwet. Pero joke lang. Pag may battle si Katana, yung mga tao matik apaw. Parang konpeti, umulan lagi sa crowd. Tuwan-tuwa sa kanya mga bata kasi Jollibee daw. Ultimo sarili mo nagpapa-shoutout gamit dummy account. Pero lagi siya proud. Black Manila yung sponsor. Talagang pambihira. Alam mo ba kung bakit ka ini-sponsoran ng Black Manila? Sabi mo sa amin, para kami naman makita. Nagpadala sila sa mahina, pues wala nang kasunod. Isa ka lang gangsta bulol na malakas ang loob. Kala ng Black Manila, si Katana super sayang subok. Yung pala Maria Clara kasi sayang suot. Bars. Sayang suot, okay? Kala na di ka mahanapan ng butas. Hawig niya nga daw si Jesus. Baka Judas. Kala mo pentel pen, ang kapal sumulat. Leon daw siya, piling alpa sa gubat. Pwes dito makaka-alpa sa sulat. Umpisa na ng monopolyo, yun ang balak mo na bungad. Pwes kaharap mo ngayon, tiwalag sa sindikato. Ako kakala sa utak. Katana versus Mirage! Game on! Kaso wala nagtsuka kay Casper ang lame nun. Yun ang patunay tong Katana nyo, di pa stable sa memorization, mas effective pa sa ulo, razor. Katana, kaya mo lang hatiin yung hulog sa Avon. Magkakaroon lang to ng binatbat pag hinugot to baseball. Okay. Pero wag kayong maniwala kay Casper, si Katana wala dyan may hawak. Yung istorya, malibog na magulang, gawa-gawa lang ng bata. Alam nyo ba kung bakit matibay si Katana? Ikaw ba naman minaso-maso tapos pinadaan pa sa baga? Pero sa totoo lang magaling si Katana, kaso mukhang ubos na sa piga. Sa totoo lang magaling si Katana, pero mukhang ubos na sa piga. Nalilito na ako sa patungo, gusto magpasikat o gusto magpahinga. Puro nakaraan ng iba, pinupunto, yun na ba yung kakaiba? Pinupuna kita para maliwanagan ka sa mundo. Parang sa buwan ka nakatira. So ayun, consistency si Mirage all 3 rounds, no. Hindi ito yung ina-expect kong Mirage sa battle na to. Pero props kay Mirage, congrats kay Mirage na rin kasi siya ang nag-advance sa finals ng Pedestal 3. So as per Casper, which is nakausap ko si Casper nung mga nakaraan,
sobrang lakas daw ni Mirage doon. Bawing-bawi talaga. So, I'm excited. No? Hindi kasi ako nakapunta eh. Dapat pupunta ako pero hindi ako nakapunta. So, yun. Tignan natin. Abangan natin yung laban na yun. Yung Mirage tsaka Casper sa YouTube. Then, yun. Going back, all 3 rounds ni Mirage is magkakaparehas lang talaga. So, walang nag-stand out na linya. Pantay-pantay talaga siya. All through out. So, move na tayo. Move na tayo kay Katana. Yo, alam nyo, nahiyapan talaga ako sulatan siya. Pigang-piga yung katas. Sa totoo lang, nakakayaman, pero sobrang stress. Muntik na ako mag-drugs. Malapit ka sa akin, kaya masakit sa akin yung pagkatao mo i-judge. Pero ito na siguro yung tamang panahon para pag-usapan yung di ko maintindihan kay Mirage. Game? Ang hilig mong idamay sa pambabastos yung pangalan ng magulang, asawa, anak, sila laging binabato. Well, kaya nga master tawag, sobrang hayop, sa battle walang sinasanto. Pero wala ka ng magulang, wala kang anak, nakatago yung asawa mo. Sinasamantala mo na lang yung katotohanan, wala nang mawawala sa'yo kasi medyo magulo. Panay ka hate sa mga bagay na wala namang problema. Spoken word ni Batan, pagiging dancer ni Jem. Pangalan ng anak ni Blaser, lahok sa tema. Mga magandang bagay nila sa kasalukuyan, nakikitaan ng malit pinoprotesta. Porket sanhi ng pagiging kontrabida mo, sa nakaraan makikita yung pruweba. Alam niyo yung mga kontrabida? Na kaya sila naging ganon, malungkot na kwento ang nagsilbi na tulay. Si Magneto, pinatay yung nanay, kaya napuno ng galit, gigil at lumbay. Si Killmonger din, kaya poot sa puso, nanatili na buhay. Ang kaibigan naman natin ay pinatikim ng kanyang amo ng maduming titi sa Dubai. Yo! Pag-usapan na. So, Magneto, tsaka Killmonger. So, kung hindi ako nagkakamali, si Killmonger sa ano yun? Sa Black Panther. Tapos si Magneto, syempre sa X-Men. So, ang kulit lang ng comparison. Tapos biglang sasabihin niya kay Mirage, no? Pag-usapan na natin. Naganap nung unang beses kang niyaya. Gala lang daw at sa labas kakain. Agad-agad kang nagtiwala kahit sobrang puti ng mukha mo alanganin. Ipapasyal ka lang daw sa desert, sightseeing ng cactus at mga camel. Kaso parang picnic sa tabing dagat, pinatikim ka ng hotdog na may buhangin. pero isipin mo din kasi, di ka ba nakahalata? Madalas kanyang bulungang kamukha mo yung dati niyang asawa. Binabakhag ka sa umaga. Pinagsusuot ka ng palda. Para ka ng si Princess Sarah. Lahat na ng sign binigay sa'yo. Puta, di mo pa natanto. Nakita mo ng pagbaba ng camel, may hawak na petroleum. Di ka pa tumakbo. Tas ngayon pag-uwi mo sa Pinas, kaming mga Motos MC yung pagbubuntunan mo. Pupunta-punta ka ng Middle East, tas nung naghahasa ka, magagalit ka sa mundo. Gusto nga kitang kausapin dati baka makatulong at di na umabot sa puntong to. Kaso baka ma-offend ka pag tinanong kitang ba't lagi mainit tumbong mo. Pati pagmamahidi ng mga MC ng clip ng battle. Baka daw gusto pa namin ng trophy. Meron na namang masama na reaksyon. Di ba pwedeng masaya lang, papalabasin mo agad na naghahangad ng medalyon? Natapaan pa pagkatao mo, ginawang ka ba ng masama? Aba, teka lang naman tol. Bawal na kami mag-enjoy sa buhay dahil lang binembang ka ni Abdul. Pero yung galit mo, byproduct na lang yan ng mas malalim at tunay na nilalaman. Dorma mo kay Doctor Strange, ginawa sa'yo pa ulit-ulit, sinong hindi tatablan. Love moves in mysterious ways, Mirage, nagmahal ka lang, di ka namin nuusgahan. Kung ang napili man ng puso mo, balbasarado't may buhok sa katawan. Kaya nga, di ba dati sa Motus, sabi mo, di daw ako nakapag-flip top, tanga, ayoko talaga dun. Diba dati yun yung pinagbibida mo? Ngunit tila sa alindog ni Enigma, tuluyang naging victim na to. Subconscious mo lang pala yung nagsasabing magpakipot ka. Sarap sa feeling nagustuhan mo na yung pakiramdam na may pumipilit sa'yo. Okay lang yan, di masama maging bakla. Di masama maging bakla.
Ako na magsasabi sa'yo kung di mo pa natatanto. Yung iba nga dyan ang angas, di naman nakapag-flip top. Ikaw na bakla, naabot mo pangarap mo. Gago. Kahit lagi ang galit sa amin, support kami lagi sa'yo, be. Kahit lagi ang galit sa amin, support kami lagi sa'yo, be. Ano mang landas matahak mo. Basta pag sumupa ka, putang ina mo, huwag ka din tatakbo. Kahit. Zone 17. So, ayun, ang pinaka-comment ko dito, round 1 ni Katana is yun yung pinaka-worst round niya. Pero 2 and 3, nakakuha na siya ng kumpiyansa no? Yung nakapana niya yung venue, yung crowd doon pa lang sa round 1. Kaya pagdating sa round 2, alam na niya kung paano gamitin yung buong venue. So, yun lang yung masasabi ko. Sobrang effective na ang ginawa ni Katana ng pag-switch ng style, jokes, bars, jokes, seryoso, comedy, 'di ba? So, yung pag-switch niya, yung paghahalo niya ng mga ganong klaseng style, sobrang epektibo. Then kay Mirage naman, consistent, 1, 2, 3, ganun. Kung ano yung pinakita niya sa 1, ayun din yung pinakita niya sa 2, yun din yung pinakita niya sa 3. Nagantay ako ng linya mag-stand out, pero it seems wala. No? Pagdating kay Katana, yun nga, sabi ko nga, yung 1, yun yung pinaka naging buwelo niya. Hindi pa ganun kalakas yun. Pero pagdating sa 2, tayo na lupit ng 2. Pagdating sa 3, solid yan. So, hindi ko na isa-isahin yung mga linya ni Katana sa 2 and 3. Nakita nyo naman, napanood nyo naman kung gaano ka-epektibo yun. Diba? So, yun. All 3 rounds, Katana. So, 9, 10, 10, 29 para kay Katana. Kay Mirage naman is 21, no? 29 to 21. All 3 rounds, Katana. Mirage vs. Katana, mag-iayos pa ang beses para sa kanilang pareho. Ang boto ng urado, 5-0, magigay para kay Katana. Shoutout, Mirage. Salamat kay Master. Feeling ko pinagbigyan lang talaga ako. Kasi anytime kaya niya ako i-body bag, man. Ako lang yung para sa akin lang itong ngayong araw na to. Shoutout lang sa Motus, Unknown, Tacoma, Casa Coco, Amadeo, French, JJ Kennel, kay Jason Yap, Sabunan ni Kuya Eli sa Gen 3, Tropang Admiral, Carmencita sa Bukid, Tropang Team Span, tsaka Civicom. Yan, salamat. Shoutout kay May, Iman, Orogo, Rai, Bisha Lake, Motos Battle League, Poetic Mafia, salamat sa Ulap Floating, Garcia Family, Ate Ropelia, Vince, Benis, Lawrence, Eloy Villa, happy birthday kay Chad, Poetic Mafia. Maraming salamat kay Katana, sobrang solid yun. Ayun na, binoto ko si Katana. Malinaw naman sa mga nakakuha momentum pa lang sa laban. Kumbaga naman sa sulatan, mapalag naman si Mirage talaga. Ando naman yung galing na sa na yun, sa 40 na yun. Pero sa performance, may mga pansin na may mga stutter siya na onte, may mga dulas na, may mga pagkatapa sa mga linya na bibitawan na kada round. So kumbaga sa linis pa lang, Katana na yun. Kaya ayun. Pero yung mga humor ng laban, solid. Yo, kay Ram. Boss. Binoto ko si Katana. All 3 rounds, parehas naman silang malulupit yung mga baon nila, pero mas nanaig yung pagiging creative ni Katana. Kaya all 3 rounds, binoto ko si Katana. Boss, love you. Ray! Binoto ko Katana. 3 round, lamang siya sa techniques at sa content. Pero solid din si Mirage. Parang konting hilot pa, makukuha niya rin yung gawin. Okay. Binoto ko si Katana. Round 1 actually tayo yun. Pero nung round 2, 3 medyo hindi naman lumalay, parang medyo mas lumabang na talaga si Katana. Yes. Pareho naman silang okay yung tugmaan nila, pati yung punchline count. Pero nung round 2 at 3 talaga, si Katana mas nagpakita siya ng creative, lalo na yung angles, ang unique Yes. So shoutouts pa rin kay Mirage, tuloy-tuloy lang. Pero para sa akin sa laban na to, si Katana. So yun, Casper, binoto ko si Katana. Round 1, medyo tabla pa sila kasi malakas din naman. Okay, naalala ko tong judging ni Casper na to. Ang tagal na ito. No, parang ewan ko,
hindi ko alam kung akala ni Boss Arik is 5 na yon, pero naghanap si Boss Arik ng isa pang yung judge. So ang tagal na itong na to, yung moment na yan, yung judging na yan. Kasi nakapag-judge na yung 4, 'di ba? Yung pang 5 wala. So parang naghanap si Boss Arik nung kung sino yung pang 5 judge. Nung time na yun si Casper parang wala na siya sa lumabas ata siya something, or ando sa gilid, I don't know. So ayun. Ito yun, ang tagal niyan. Shoutouts pa rin kay Mirage, tuloy-tuloy lang. Pero para sa akin, sa laban na to, si Katana. So yun, Casper, binoto ko si Katana. Round 1, medyo tabla pa sila kasi malakas din naman yung opening ni Mirage. So ganun lang, medyo nagtatabla pa, tapos 2-3. Yun, lalakas na ng mga jokes at mga unpredictable lanes ni Katana. Props kay Mirage, congrats kay Katana. Nagmamadali si Casper. So, ayun. All 3 rounds, Katana. Yun din naman yung naging hatol halos ng mga judges. Pero lang kay Plasma at kay Casper na tinabla yung 1. Diba? Pero 2 and 3, kitang-kita na doon na lumamang talaga si Katana. So, yun lang naman. Wala na masyadong explanation din kasi malinaw naman na all 3 rounds for me nakuha ni Katana yun in terms of effective punchlines. Yun talaga. So yun, wala nang mahaba pang kwento. Magpupresent tayo sa isa pang zoning, which is yung Negoji versus Antonym ba yun? So basta Negoji na battle. Okay, kita-kits tayo doon, and zoning 17 pa rin yun. Peace out.